Anak ko, hindi ka ba nagsasawa sa pagbabasa ng mga sulat ni Crisostomo Ibarra? Hindi po, Papa. Pwede akong mamuhay araw-araw na ito lang ang aking binabasa. Ang kanyang mga sulat para sa akin ay parang isang tinapay. Binubusog nito ang aking puso't kaluluwa. Kailan kaya siya babalik ulit? Anak ko, huwag ka sanang mabibigla sa aking ibabalita. Ano po iyon, Papa? Si Ibarra, babalik na sa Pilipinas. Ha? Talaga? Kurutin niyo po ako, Ama. Sampal-sampalin niyo na din ako para malaman kung hindi lang ito isang matamis na panaginip. Hindi ka na nanaginip, anak. Hindi ka na nanaginip. Ang saya-saya ko, Ama. Mas masaya pa kaysa sa mga ibang nagsisikantahan tuwing umaga. Kailan po siya babalik? Sa susunod pa na linggo, maghahanda ako ng salo-salo para sa kanyang pagbalik. O anak, huwag ka naman malungkot. Hindi po, Ama. Tears of joy po ito. Nakapaghintay na ako ng 7 taon para sa kanya. Ano pa kaya ang 7 araw lang? Masaya po talaga ako, Papa. Masayang masaya. Masaya din ako para sa iyo, anak. Sa isang salo-salo na inihanda ni Kapitan Tiago para kay Ibarra, nakatayo sina Padre Damaso at Padre Sibila nag-uusap. Mga magmagtalaga ko ito at pinatunayan yun ng aking dalawang na paglilingkod sa bayan ng San Diego na silang modo at nakakabwisit. Makasalanan sila at hindi man lang nila alam mag-umpisal. Padre Damaso, tayo nasa bahay ng isang Indio. Ano naman ngayon? Totoo naman talaga na mga mangmag sila. Magandang gabi sa inyo. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyong lahat ang anak ng aking yumaong kaibigan. Siya si Crisostomo Ibarra. Magandang gabi po sa inyong lahat. Padre Damaso, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Isang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako bingi. Narinig ko ang iyong mga sinabi, pero nagkakamali ka. Hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Paumanin po. Ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Hindi po kayo nagkakamali. Maligayang pagwawali galing sa Europa. Kilala ko ang iyong ama. Tama na muna ang pag-uusap dahil nakahanda na ang inyong hapunan. Ano ba naman si Kapitan Tiago? Hindi lang ako ipakilala sa mga babae. Magandang gabi. Ako si Crisostomo Ibarra. Ay, ano ba? Ganyan ba ang tamang trato sa isang mestiza? Bulag ka ba? Hindi naman ako bulag. Sa katunayan, malinaw pang aking matang, sadyang pinagmamasdan ko lamang ang iyong kulot na buhok. Ay, alam kong maganda ako, pero hindi ibig sabihin ay pwede mo lang binyagan ang mamahaling saya ko. Po, sina Ibarra, Doña Victorina at Kapitan Tiago. Uupo na sana si Padre Sibila sa isang silya, pero lumapit din si Padre Damaso sa silyang iyon. Padre Damaso, sige, dito ko na maupo. Hindi. Tuloy mo na ang iyong planong pag-upo sa silyang iyan. Sige na, matatanggap ko naman kahit ikaw ang umupo dito. Hindi. Ikaw ang nararapat, kaya ikaw ang umupo dyan. Ikaw ang mas malapit sa pamilya Santiago. Sige na, maupo ka na at huwag ka nang mahiya. Pero ikaw ang padre sa lugar na ito. Ay, umalis ka na nga at ako na nga lang ang umupo. Kailan ka ba pumunta sa Europa? 7 taon po nakakaraan. Nakalimutan mo na siguro ang tungkol sa ating bansa. Sa totoo lang, lagi kong iniisip ang Pilipinas. Ako yata ang nakalimutan ng bansang ito. Ilang buwan na akong hindi nakatanggap ng balita. Hindi ko tuloy alam kung paano namatay ang aking ama. Ano naman ang pinakamagandang lugar na nabisita mo? Pinag-aralan ko ang bawat bansa at nalaman ko may pagkapareho ang tema ng kabuhayan, politiko at relihiyon. At nalaman ko ang kalayaan o pagkaalipin ng isang bansa ang nagdidikta ng kasaganahan o paghihikawas ito. Iyon lamang ang nalaman mo. Sinayang mo lang pala ang iyong pera sa pagpunta sa mga walang kwentang lugar.
Kung itatanong sa mga batay, siguradong alam din niyan. Mauuna muna ako. Kakarating ko lang kanina at may mga bagay pa akong kailangang asikasuhin. Hindi ako papayag! Malapit na dumating si Maria Clara. Pupuntahan ko siya na maaga bukas. Pakisabi na lang po sa kanya. Nakita niyo ba iyon? Nakita niyo? Ganyang kabastusan ang mapag-aaralan niyo kapag pupunta din kayo sa Europa. Kung hawak ko lang ang gobyerno, ipagbabawal ko ang pagpunta doon. Naglalakad si Ibarra sa isang kalye. Pagmamasdan niya ang paligid. Binata, naging kaibigan ako ng iyong ama. Mukhang kilala niyong aking ama. Pwede ko bang itanong kung paano siya namatay? Hindi mo alam? Alam mo naman siguro kung saan siya namatay. Hindi ko din po alam. Wala man lang nagsabi sa iyo na namatay siya sa bilangguan. Sino ang namatay sa bilangguan? Ang iyong mama. Ano? Anong sinabi niyo? Inaasal niyo ba ako? Nagkakamali po siguro kayo. Kilala niyo ba ang ama ko? Hindi ba sabi mo kanina ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Bakit siya namatay sa bilangguan? Kahit marangal ang iyong ama, nagkaroon din siya ng mga kaaway. Merong isang artilyero na umahabol sa mga batang nangasar sa kanya. Kabalasan, nakialam ang iyong ama. Maya-maya ay namatay ang artilyero dahil sa apoplexy na magbintangan ng iyong ama dahil sa kanyang mga kaaway. Hindi siya nakalaya at sa kasamaang palad sa bilangguan na siya namatay. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Nakikiramay ako sa iyo. Sa sumunod na araw, nagkita muli sina Ibarra at Maria Clara. Ito ang una nilang pagsasama simula nung nagbalik siya sa Pilipinas. Crisostomo, my one and only Crisostomo. Sa dinami-rami ng mga babae na kilala mo sa iba't ibang bansa, hindi na ba ako nakakalimutan? Makakalimutan ba kita? Wala akong kapangyarihan na itong hindi isipin. Tingin ko ang biotic incarnation ng aking bansa ay walang iba kundi ikaw. Lagi din kitang naiisip. Kahit na itinis kong alisin ka sa aking isip ay hindi ko magawa. Naaalala ko yung mga araw na nag-aaway tayo. Naalala mo? Nung isang araw nagalit ka, naglagay ng korona ng orange na bulaklak sa ibabaw ng aking ulo. Pero pinakayon ng nanay mo at pinagdidiktik para gawing gogo. Umiyak ka yun pero tumawa ako kaya nagalit ka sa akin. Noong isinatid mo ako sa amin, naglagay ako ng korona ng dahon sa ibabaw ng iyong ulo. Natuwa ka't nagpasalamat. Kaya iyon, nagbati na tayo ulit. May makita ako sa iyo. Ito ang mga daong inilagay mo sa ibabaw ng ulo ko. Ay, tinago mo pala iyon? Siguro nga'y napaka-importante ako sa iyo. Ako nga din eh. Memorize ko pa rin iyong sulat na pamamaaral na binigay mo sa akin noon. Nakasulat doon, mahal ko Maria Clara. Ikinalulungkot ko na kailangan ko ng umalis. Sabi kasi nang, nabubuhay ka na ba sa akin? Pasensya ka na, mahal ko. Dahil sa iyo, nakalimutan ko ang aking tungkulin. Kailangan kong puntahan ang puntod ng aking ama. Ay, ganun ba? Ito, dalangin nito sa punto ng iyong ama. Mag-ingat ka ha. Mag-iingat ako para sa iyo, mahal ko. Tapos, ibang pag-uusap namin, hindi lang yung pinagtatanong itong minuto. Maria Clara, umiiyak ka ba? Hindi po, Padre Damaso. Padre Damaso, nandito ka na pala. Santiago, kailangan natin mag-usap sa loob ng iyong opisina. Oo, sige. Sa isang timblang bahay, naghihintay ang isang ina ng kanyang mga musmos na anak. Ang dapat na kainin ng mga anak ko ay kinain na ng asawa ko. Inubos niya lahat. Walang man lang siyang tinira. Inay! Inay! Anak ko! Huwag kang matakot, inay. Nasa simbahan si Crispin. Ano ginagawa niya doon? Anong nangyayari sa'yo? Nadapa ka ba? Binaril po
po ako ng mga gwardya. Buti na lang nakaligtas ka. Bakit mo lang si Matcha Crispin? Pinagbintangan po siyang nagnakaw ng 2 onsa. Nagnakaw? Mabait si Crispin. Hindi po ulit mahirap tayo na dapat ng pagbibintangan. Inay, paano kaya kung kausapin ko iyon anak ni Don Rafael Ibarra para matulungan tayo? Ayoko na pong maging sakristan. Magiging pastol na lang po ako ng Bakat Kalabaw. Kapag malaki na ako, hihiling ako kay Ibarra ng lupa. Pag-aaralin din natin si Crispin sa Manila. Aahon din tayo sa hirap, Inay. Oo, anak. Pumasok si Sisa sa simbahan. May dalang basket ng mga gulay. Saan ko pwedeng ilagay ito? Kahit saan. Nandito ba si Crispin? Si Crispin? Nandito siya kanina pero tumakas siya kasama ang kanyang mga ninakaw. Papunta na siguro sa bahay niyang mga gwardya. Hanapin mo na ang mga anak mo. Palibhasa kasi barumbado ang kanilang ama. Huwag ka umiyak dito. Umiyak ka sa labas. Sabihin mo ang totoo at kung hindi, itatali ka namin sa puno at babarilig ka namin. Ikaw ang ina ng mga magnanakaw. Ina ng mga magnanakaw? Nasaan na ang perang ninakaw ng anak mo kagabi? Hindi magnanakaw ang aking mga anak. Kahit sila'y nagugutom, hindi porket mahirap kami ay kami nagad ang iyong pagbibintangan. Hindi lahat ng mahihirap ay magnanakaw. Sumama ka sa akin. Siguro, para sa iyo, ako'y isang tubig. Tubig na kapag hindi mo ininom, ay hindi mo makakalayan. Hindi nga, mahal ko. Bakit, mahal ko? Masama ba ang pakiramdam mo? May mga naaalala lang ako, mahal ko. Tungkol ba sa ginawa ni Padre Damaso sa iyong ama? Nakausap mo na ba si Padre Damaso? Para saan ba? Ang nangyari ay nangyari na at hindi na yun babalik pa. Maghihiganti ka ba? Bakit pa? Kapag maghihiganti ako ay hindi na maibabalik ang dati. Tuloy lang ako sa aking plano. Tuloy pa rin ako sa pagpapatayo ng eskwelahan para sa aking ama. Ako na ang bahala. Halika, senyor, sa bananang ng mano. Nagkasalubong ang dalawang donya at umulong-ulong si Doña Consolacion. Ay, rinig mo, bulong mo, Konsolasyon. Mas mabuti pa, hindi ko pa
May tatawag niyo kong trabaho ang pagsasermon? Abay, oo naman. Paano mo naman nasabi? Well, hindi niyo ba napapansin si Padre Damaso? Sa tuwing siya ay sumisigaw at nagdadabog, siya'y tumataba. May pinag-uusapan ba kayo kanina? Tuloy nyo. Nabanggit lang kasi ni Senyor Ibarra ang tungkol sa pagpapatayo niya ng paaralan noong... Tungkol dyan pala. Wala akong alam tungkol sa architecture. Kapag paaralan kasi ang pinag-uusapan, kailangan natin ng expert. Expert? Wala na talagang mas tatanga sa mga Indio. Hindi ba nila alam kung paano magtayo ng 4 na dingding at maglagay ng bubong? Ano pa bang kailangan sa isang paaralan? Maria Clara, ang ganda mo talaga. Salamat, mahal ko. Ang aking kagandahan ay parang bituin. Walang kupas ang ningning. Alam mo kasi, ang mga Indio, kapag may napag-aralan sila, meron na silang titulo. Punta pa rin sila sa Europa para lang sayangin ang pera. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang ama ng isa sa mga ahas na ito ay pinarusahan na ng Diyos. Siya ay namatay sa bilangguan at saka walang nalapit. Walang nalapit kung ayaw siya mamatay. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi mo man nagrespeto ang aking ama. Padre, ang bunga mo ay puno ng kabanalan, pero ang puso ay puno ng pagmamalabis. Para sa tao ito, binuksan ng ama ko ang kanyang pinto. Pinaupo niya ito sa sarili na mesa. Tinapon niya itong kaibigan. Pero anong ginawa ng taong ito? Pinagbintangan niya ang aking ama. Pinabul niya, pinakulong niya, pinalipat niya ang bangkay. Binastos niya ang alaala ng aking ama. Dahil sa nangyaring gulo sa pagitan nila Ibarra at Padre Damaso, hindi na natuloy ang pagpapatayo ng Ibarra ng paaralan at nakapagpasya si Kapitan Tiago na ipurong na ang kasal nila Ibarra at Maria Clara. Para magkaroon tayo ng kapayapaan, iuurong ko na ang kasal ng dalawa na Senyor Crisostomo Ibarra. Huwag niyo pong gawin sa akin to. Mahal na mahal ko pa si Crisostomo. Hindi na magbabago ang aking pasya, pero huwag kang mag-alala, anak ko, dahil ikakasal ka pa rin. Ama! Gusto kong makasal mo ang pinsan ng aking bayaw. Pamangkin ni Don Tiburcio de Espadanya, si Alfonso Linares. Padre Damaso! Ay, nag-aarte ka? Napakasarte mo lang dahil pumayag pa kami kung pakasalan ng babae. Hindi man lang may ginawa ng aking ganda. Doña Victorino! Ikaw, huwag mong tatanggihan si Linares kung ayaw mo magkaroon ng gulo. Maria Clara at Iha, siya ang gusto kong makasalan mo. Manahimik kayong lahat! Anong karapatan ninyong diktahin ang aking puso? Ang puso ko'y nilikha para kay Ibarra lamang. Si Ibarra lang at wala nang iba. Sinisigaw mo ba, ma? Oo! Dahil mga asar kayo! Dahil hindi niyo man lang pinahalagahan ang aking puso! Bastos na babae ka! Iha, makinig ka sa akin. Si Mirales ang gusto kong pakasalan mo. Kung hindi ka magpapakasal sa kanya, magmamadre ka. Anong pipiliin mo? Anong karapatan niyong pagpiliin ako? May karapatan ako. Dahil ako, ang iyong tunay na ama. Ama! Sa tulong ni Padre Salvi, pinagbintangan si Ibarra sa krimen hindi niya naman ginawa. Tinulungan siya ni Elias na tumakas. Nasa barko sila ngayon at nag-uusap. Senyor, makinig ka. Itatago kita muna ngayon sa bahay ng kaibigan ko sa Mandaluyong para mabuhay kasama ang mga estrangero. Para mamuhay kang mapayapa. May kaibigan ka sa Espanya. Elias, naghirap ka dahil sa aking pamilya at 2 beses mo minigtas ang buhay ko. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Pinayuhan mo akong umalis ng bansa. Kung ganon, sumama ka sa akin. Mamuhay tayo na parang magkapatid.
Totoong hindi ako magiging masaya sa aking bansa. Pero pwede akong mamuhay at mamatay sa Espanya para sa aking bansa. Senyor, nandito tayo noong isang buwan at nasa ilalim din tayo ng parehong buwan. Pero ngayon ka lang nagsabi ng ganyan sa akin. Nag-iibang tao, Elias. Bulag ako noon. Pero ngayon, alam ko na ang katotohanan. Senyor, Ibarra, humiga ka! Lilituin ko sila. Hahabulin nila ako. At ikaw, iligtas mo ang sarili mo. Hindi. Dito ka lang. Magkikita tayo sa puntod ng lolo mo sa bisperas ng Pasko. Ayun siya, barilin mo para mapapasakin na si Maria Clara. Ay, sa bangka? Ang galing ah. Tom, Jose, Protasio, Rizal, Mercado, Anodin, Alonza. Nasubulat ng Loli Bitangin ng ibig sabihin, wag mo akong ganito na may 64 na kabanata. Consumates.